So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review natin ngayon 2025 ang na-review na natin last year na isang napakasulit na budget phone at yan ang Tecno Spark Go 1. Maganda pa kaya ito i-purchase ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, nag-decide akong i-review ngayon 2025 itong Tecno Spark Go 1 dahil still available pa rin po siya sa market. Hindi pa siya phase out kahit na may lumabas na isang version neto. I don't know kung downgrade ba yon or upgrade kasi tinawag nila yung Tecno Spark Go 1S na merong mas mababang chipset compare dito sa Tecno Spark Go 1. So siguro downgrade yon or mas affordable. I don't know kasi parang few hundred of pesos lang ang kanilang price difference. Kaya hindi ko alam kung ba't pa nilabas sila yung Tecno Spark Go 1S na yun. Kaya sa mga bibili ng Tecno Spark Go 1, maging mapanuri kayo. Baka ang mabigay sa inyo, lalo na pag sa mall or ma-order nyo online, is Tecno Spark Go 1S. Pero akala nyo is Tecno Spark Go 1. So dalawa po yan na meron tayong Tecno Spark Go 1 at Tecno Spark Go 1S. Kaya maging mapanuri kayo sa bibili nyo sa Shopee or sa mall. Kasi may nakita rin ako sa comment section na akala nila binili nila Tecno Spark Go 1, yung pala nakuha nila is Tecno Spark Go 1S. Pero yon, medyo magulo rin ang SRP neto kaya bibigay ko na lang sa inyo yung actual price niya ngayon sa Shopee. So meron siyang presyo na yung 4GB, I think 4GB 64 to, yes, 3,750. Biruin mo yung 3,750, 4GB 64GB na. And I think meron tong 4GB 128 na nasa 4 plus mga ka-J-Vlog. So, check natin. Ito, 4.6. 4.2 na lang. 4.2 yung 4GB 128 ng Tecno Spark Go 1. So, very affordable lang itong smartphone na to. Swak na swak sa inyong budget mga ka-J-Vlog. At ito nga, meron tayong Tecno Spark Go 1S. 3GB 64 is mas, ano siya, 3,549 yung Tecno Spark Go 1S. Kaya quick reminder lang, pag bibili kayo, check nyo parate. Mabuti yung bibili nyo unit, baka Tecno Spark Go 1S mabili nyo isa sa Tecno Spark Go 1. And for me, syempre, mas sulit yung Tecno Spark Go 1 compare sa Tecno Spark Go 1S dahil of course sa kanyang chipset. So mas maganda yung chipset ng Tecno Spark Go 1 compare sa Tecno Spark Go 1S. So next on mga J-Vlog, gusto ko magbigay ng quick thoughts about sa mga magaganda pa rin features na pwede nyo makonsider i-purchase dito sa Tecno Spark Go 1 ngayong 2025. So sulit na siya ng 2024 and medyo wala pa kasing gaano lumalabas sa mga smartphones today. Usually ngayong January and February, ang lumalabas is flagship and mid-range. Mga budget smartphone medyo tahimik pa lang. Kaya nag-decide ako i-review lahat ng mga budget smartphone last year na pwede pa mabili ngayon, para magkaroon din kayo ng idea ng refresh kung ay maganda pa ba to, sulit pa ba siya ngayon 2025. So number 1 na maganda pa rin sa Tecno Spark Go 1S, lalo na sa kanyang presyo na 4,000 to 3,000 pesos, is of course yung overall screen niya. Biruin mo sa kanyang presyo, isa ka offer na to ng 120Hz screen refresh rate, naka punch hole pa siya, bigger screen, yun ang maganda dito, punch hole, pero yon syempre HD plus 720p is still the best na resolution when it comes sa ganyang presyo. Hindi na ako magreklamo dyan sa resolution ng Tecno Spark Go 1. Napakasulit na ng overall screen nito ngayong 2025, lalo na sa kanyang presyo na 3,000 to 4,000 pesos. I think itong screen niya is mas may advantage pa sa mga ibang competitors niya. Next sa OS, so sa OS, I know na ito yung major ayaw ng ibang consumer dito is the Go Edition. So naka Android 14 Go Edition siya. Pero yun mga J-Vlog, ginamit ko to ng few weeks at ininstallan ko to ng mga full application, hindi yung mga light version or yung mga Go Edition ng mga Google. So, pwede nyo naman downloadan to ng mga full version na kayang-kayang i-handle yan ng Tecno Spark Go 1 mga J-Vlog nang walang kahirap-hirap. I don't know kung ba't nga nilang ginawa tong Go Edition kung maganda naman yung chips. Sa Tecno Spark Go 1S, mas bagay yan. Pero dito sa Tecno Spark Go 1, okay naman yung chipset niya. Kaya hindi naman siya mahihirapan i-handle yung mga full OS na mga application. Pwede pa kayo maglaro dito sa Tecno Spark Go 1. Siyempre, depende na lang of course sa lalaruin nyo. Always manage your expectation sa binibili nyo smartphone, 3,000 to 4,000 pesos. Tapos, in-expect nyo kaya ng super duper heavy games. Hindi naman, di ba? Mga casual things or modern games na
na okay yung graphics. So, for example, ML. Pwede tayo sa ML dyan. COD and Firelight 84. Nag-game test ko na to at okay naman siya for a casual gaming smartphone. Yung mga ganyan lang nilalaro ML. Kasi yun nga, Unisoc T615 siya. So, yun, titingnan yung GPU nito is Mali G57. So, the G57 GPU is okay na okay yan for gaming mga J-Vlog. Lalo na sa mga budget smartphone today. Kaya inaasahan natin itong Tecno Spark Go 1 ay kaya rin naman mag-handle ng mga modern games today. Of course, depende na rin sa settings. Pag Genshin, medyo 50-50 kayo sa Genshin dito. Kaya na ito siguro pinakamababa pero mga frame drops, mag-handle tayo ng mga frame drops dyan. Lalo na, parating yung isipin yung presyo niya, 4,000 pesos lang. Wag na kayo mag-expect ng kayang-kaya yung mga super-duper heavy games, di ba? Next sa camera, yung camera niya naman is okay. Maganda rin naman yung camera nito mga ka-J-Vlog. For a 3,000 to 4,000 pesos smartphone, mabibigyan niya naman ng justice yung kanyang camera quality. Kaya okay rin naman i-recommend yung Tecno Spark Go 1 when it comes sa camera. Next, yung speakers. Yung speakers ang pinaka-solid dito. Dual stereo speakers mga J-Vlog. Sa ganyang presyo na 3 to 4, I think iilan lang na mga brands ang nagbibigay ng ganyang napakamurang smartphone na merong dual stereo speakers. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery, yung battery niya napakalaki, 5,000 mAh battery capacity. And yung charging rate niya, I think yan na rin yung the best minimum na charging rate when it comes sa ganitong smartphone. Pero yung 5,000, I think yan na rin yung pinaka-minimum. Kaya expect nyo, biro nyo sa 3,000 to 4,000 pesos smartphone, ay makunat din yung battery niya. Hindi lang siya okay for gaming, for casual things. Paniguradong aabot din naman ng isang araw itong Tecno Spark Go 1. Again, depende pa rin yan sa inyong paggamit. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga na gusto ko features again dito sa Tecno Spark Go 1. Lalo sa kanyang presyo na 3,000 to 4,000 pesos. So sana nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes to smartphone na to. Dahil hanggang ngayon 2025, napakamura nyo na lang mga J-Vlog. Sobrang sulit na magiging pambili nyo dito. And I think nung December nakikita ko karamihan bumibili talaga ng mga ganitong range lang na smartphone para pang regalo sa mga mahal nila sa buhay or pang bibigyan nila sa mga sa mga anak nila. So, okay na okay rin to i-recommend para sa mga first consumers lalo na sa mga anak nyo, mga pang kids, di ba? Pwede siya. Maganda rin siyang, malaki rin naman yung storage niya. 128GB yung pinakamahal. 4.5, I think yan na rin yung the best na pwede nyo kunin. 4GB of RAM, I think yan na rin yung pinaka-minimum na pwede nyo makuha sa ganitong presyo. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit bang i-purchase ang Tecno Spark Go 1? Definitely mga ka-J-Vlog, ngayon 2025, kung makikita nyo naman, available pa rin siya sa market. Napakasulit pa rin netong smartphone na to. Wala pa rin kupas. I think ito rin yung magiging best seller last year. I think ito rin yung naging bestseller last year compared din sa Infinix Smart 9. So, napakasulit pa rin netong smartphone na to lalo na sa kanyang price. And nung launch date nga neto, mas mura siya. Kung makuha nyo to ng mas mura sa sale, mas good deal siya. Kaya kung interested nga kayo dito, ilalagay ko po yung link niya sa description box. At definitely maganda siyang i-recommend sa mga consumers out there dyan na naghanap lang ng isang smartphone na magamit nila pang araw-araw. Okay na okay siya, parang kumbaga, pwede siya sa lahat For mga casual gamers, yung mga ML, yung COD, mga nagsasurf sa internet, dahil mataas yung refresh rate niya, hindi siya mabagal. Pag nanonood, maganda rin yung display niya, malaki. Pero HD plus 720p, I think yan na rin ang minimum. For online selling, navigating tools sa mga riders, pwede itong Tecno Spark Go 1. When it comes sa camera, napaganda rin naman ng quality na ma-offer niya, lalo na sa kanyang presyo lang. So kung interested kayo, bumili ng Tecno Spark Go 1 ngayon 2025, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box. Huwag na kayo magdalawang isip. Napakamura lang nito, lalo na pinakita ko yung price nito sa Shopee. Click nyo na lang po yung link na yan, i-add to cart nyo na dahil napakasulit pa rin i-purchase itong Tecno Spark Go 1 ngayong 2025.